Hello po sa inyo lahat. Revamp lang po natin ng onte itong ating channel at itong ating studio at welcome po dito sa bagong gawa nating studio. Ito po ang Tuesdays with Dr. Dex kung saan let's try to be more grounded, gawin po nating mas lifestyle ng onte itong segment na to. At para po sa episode natin for today, sagutin po natin ng isang tanong ng ating isang follower para sa akin. Sabi niya, ano daw ba ang pinakamahirap na bahagi ng pagiging doktor para sa akin yung naranasan ko? So ito po yan. Sana po pakinggan niyo. Sa madaling sabi, palagay ko iba-iba yan. Pero para sa akin, sa aking experience, siguro pinakamahirap na naranasan ko kapag yung nasa crossroad tayo or crossroad kami ng pagiging doktor at pagiging relative. For example, pagiging anak. Ngayon po, kwento ko po sa inyo, nung naghihingalo yung father ko, wala siyang advance directive kasi. Ibig sabihin, hindi kami nakahanda kung ano ang gusto niyang mangyari sakaling dumating ang pagkakataon na tumigil ang kanyang puso. At yun na nga po, noong dumating nga yung oras na yun, nagtatalo yung isipan ko, pero dahil nga alam kong wala siyang advance directive, my instinct as a doctor was to start CPR o yung pagpapump ng puso. Bukod doon, ang paghingi po ng tulong sa ospital kung saan siya naka-admit, ginawa ko rin po, pagtawag ng code para sa cardiac support. Pinakamahirap sa akin yun kasi alam ko bilang doktor kung ano ang pwedeng sapitin sakaling mabuhay ang aking ama. At syempre, ako bilang anak, gusto kong mabuhay pa rin yung father ko. Isa pa ring factor sa tingin ko nung oras na yon o nung mga oras na yon, bukod sa pagiging anak at pagiging doktor, isa pa rin nagpahirap sa akin ay ang pagiging kapatid. Parating pa lamang po yung mga kapatid ko nung oras na yon at alam kong gugustuhin pa rin nilang makitang buhay ang aming ama. So, kaya ayun, siguro po ang isa sa pinakamahirap na bahagi ng pagiging doktor para sa akin. Yung bukod sa doktor kang alam mo ang maaaring mangyari sa pasyenteng nasa harapan mo, kung anak ka rin at kapatid ka rin, nag-aagaw sa sarili mo or sa sarili ko kung ano nga ba ang gagawin ko. At sa totoo lamang po, alam nyo, ngayon na sinasabi ko ito sa inyo, at this point, minsan naiisip ko pa rin na naging selfish ba ako na nag-start ako ng CPR kahit alam kong hirap na yung father ko? Naging selfish ba ako in a sense na alam kong hirap na siya dahil sinasabi naman niya sa akin ito na nung mga nakarang araw, kita ko din naman, hirap na siya. Pero pinipilit ko ba siyang lumaban? Yun yung mga bagay na minsan nagtatalo rin sa isipan naming mga doktor na kaharap po ninyo pero hindi nyo lamang alam. Kasi sa totoo lamang at the end of the day, kami po mga doktor, tao lamang din po kami. Kagaya po ninyo, may mga puso, may mga isipan, may mga minamahal sa buhay. At tulad ng sinasabi parati ng aking ama, we should treat you as our own family. Let me know rin po kung nagustuhan ninyo ito. Let me know kung hindi nyo nagustuhan. Let me know rin po kung ano ang tingin ninyo sa issue na binanggit ko. O kung may gusto pa kayong pag-usapan natin o kung meron po kayong tanong na personal sa inyong lingkod, wag po kayo mag-atubiling mag-email sa akin sa tuesdays.drdex@gmail.com. Ilalagay po namin yan dito para po may mai-content naman ako rito na gusto po ninyo. At ayun, sana po ay may natutunan pa rin kayo kahit konti dito. Kung meron man po, pakishare na po sa inyong mga kaibigan and I'll see you next episode. Ingat!